Ako at ang aking kambal na kapatid na lalaki ay parang 2 hari na hindi nagkikita. Sa paaralan, hindi ko siya pinapayagang tawagin akong ate. Kaya walang nakakaalam na ako na may 28 sa exam ay may kapatid na lalaki na campus heartthrob at top student. Hanggang sa araw na nagising ang alaala ko bilang kontrabida. Kaklase, bilisan mo ang pag-tap ng card. Ay tap mo ang card. May nakapila pa sa likod. Xiang Yi. Halika rito at tap mo ang card ko. May nag-utos pa kay Xiang Yi na mag-tap ng meal card. Akala mo kung sino na talaga siya. Beep. Matagumpay ang pagbawas ng bayad. Gulat. Western food area sa ikalawang palapag ng canteen. Authentic Western food area sa canteen. Ang top student ay agad na nagpunta para mag-swipe ng card nang tawagin siya. Palagi kong hinihinala na hindi gusto ni Xiang Yi ang mga buhay na tao. Hindi ko inasahan. Bag. Nakaset up. Wala. Nakita ko ito noong naglalagay ako ng libro. Oy, handa nang makipag-usap. Talaga, hindi pa rin matibay sa biro. Kailan mo nakilala si Ping at si Xiang Yi? Matagal na kaming magkakilala. Ito ang perang ibinigay ni Xiang Yi, huwag mong kalimutang ibalik. Isa pa. Sa susunod, magdala ka na lang ng sarili mong card. Mukhang hindi na ako kakain sa kantina. Dati, maganda ang relasyon ng dating ako kay Xiaowen. Mahilig siyang yayain si Xiaowen kumain, kaya walang problema. Pero kahapon lang ako napunta rito. Kakakilala ko lang din sa kanya ng kalahating araw. Kaya hindi ko natatanggapin ang papel na yon bilang pangmatagalang tagapagpakain. Ayoko na. Ang weird. Yung card na yon, inilapag niya na parang sinusubukan lang. Kung dati pa yon, hindi ko man lang papansinin. Pero ngayon, Lene, ako at ang kambal kong kapatid, ay kabilang sa isang mundo na walang nakikita. Dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng ina mula pagkabata, kami ay lumaki na dalawang magkasalungat. Araw-araw, laban ako sa aking ama. Samantalang ang kapatid ko ay lahat ay itinatago sa kanyang puso. Hanggang sa araw na nagising ang aking kamalayan. Dahil nagising na ako, kung sino ang gustong maging canon fodder, siya na lang. Nandito pa si Xiang Yi. Huwag munang umalis. Kailangan sumali ng batang Ginoo sa aktibidad ng samahan. May ibang sasakyan na kukuha sa kanya. Sige, mauna na tayo. Hindi uwi pagkatapos ng klase. Pupunta sa samahan para mag-enjoy. Hindi maunawaan. Negosyo. Nakita mo na ba ang mga tala ng laro na dinala ko sa'yo? Sa susunod na panahon, dadalhin kita sa bahay ni Ginoong Feng. Gusto ko ring pumunta. Kami ay kambal na dragon at ibon. Hindi tayo dapat magkalayo. Kung hindi, maapektuhan ang ating magnetic field. Ang orihinal na kwento ay nagsabi na si Xiang Yi ay nakilala ang pangunahing tauhan na si Lin Wan sa bahay ni Ginoong Feng. At mula sa araw na yon, siya ay umibig ngunit hindi nagtagumpay, na nagdala sa kanya sa isang nakababahalang at malupit na wakas. Ako na may mainit na ulo. Paano ko matatanggap ang ganitong nakakapagod na kamatayan ng aking kapatid? Na ganito. Si Xiang Yi ay pupunta para mag-aral. Kung gusto mong maglaro, samahan kita sa art exhibit, ayos ba? Sa orihinal na kwento, si Ning Wan yun ay gamit ang mukha ng isang mapaggalingang ina para mapalapit sa orihinal na bida, di ba? Kaya sa huli, palaging ginugulo ng orihinal na bida ang magkapareha. Hindi may iwasan ang sigaw ni Ning Wan yun. Hanggang sa huli, na nagdulot ng pagkakakulong dahil sa mga pangunahing tauhan. Masaya ka ba na pinagsabihan kita kahapon? Huwag mong sabihing mahilig akong maglaro sa harap o likod. Hindi mo ako maaasin sa mga bagay-bagay. Kumain ka na at umalis ka na. Kumain. Sugod. Parang nakatayo sa post ng kuryente ah. Aba, grabe. Paano sila nag-aral na magkasama? Parang naglabasan ng araw sa kanluran. Kahit na maganda ako, di ba? Pero hindi naman siguro ako ganito karaming fans. Magkamukha kami ng ate ko. Naku, nag-enjoy ka dyan. Pupunta ako bumili ng mga strawberry. Kita tayo mamaya. Pahinga ka. Anong pangalan mo? Ikaw at si Xiang Yi. Anong relasyon ninyo? Ako ang tiyahin ni Xiang Yi. Bakit ka naglakas loob na sabihin yan? Agad na bayaran mo ako. Nagmamadali akong umuwi para matulog. Diyos ko. Bakit ganito katindi? Pati bayad pinapabayaran. Hintayin mo.
Sino ba talaga ang naghanap ng gulo? May problema ba si Xiang Yi kamakailan? Xiang Yi, lumabas ka. Grabe, sino ba talaga ang babaeng yan? Hindi ko akalaing papansinin siya ni Xiang Yi. Bayaran mo ako ng isang kahon ng strawberry. Kahapon. Ilusyon ba ito? Narinig mo ba? Bayaran mo ako. Yung kahon ng strawberry, 50 pesos yon. Kumain lang ako ng ilan. Nakaipit ka dito. Lanan. Oh, pasensya na. Nakalimutan ko. Anong gulo ang pinasok mo kamakailan? Bakit ka napasama sa grupong iyon? Anong gulo ang pinasok mo kamakailan? Bakit ka napasama sa grupong iyon? Ang kapatid kong lalaki ay mukhang walang kalaban-laban. Huwag siyang pahiyain. Mayroon. Walang problema. Pagkatapos ng klase, hihintayin kita sa harap ng iyong silid. Sasama tayong umuwi. Lene. Ito ang unang pagkakataon. Inamin ng matalinong estudyante na ang kanyang card sa pagkain ay nasa batang babae na yon. Anong karapatan mo? Nasa post na sinabi na. Ang pangalan ng babae ay Xiang Ji. Diretso na natin siyang hanapin. Pwede rin tayong maghanap ng iba. Pero nalaman ko na may sundo siya araw-araw. Matutulungan ko kayo. Pumasok na ang 50 yuan sa alipay. Sama-sama tayong lumabas ng paaralan. Sobrang tumpak ng sixth sense ng mga babae. May gusto ako kay Xiaowen. Sana kahit papaano, kaibigan tayo. Umalis ang kaibigan ko kasama ang kanyang kasintahan ngayon. Ayos lang. Hindi ba't sinabi mong hintayin mo ako sa pintuan ng classroom mo? Bakit ka nandito? Pareho lang. Ito ang kaklase ko. Sasabay siya sa atin ng kaunti. Hello. Ako si Xiaowen. Salamat sa pag-anyaya sa akin na kumain ng noodles dati. Sa susunod na Martes pagkatapos ng klase, pupunta tayo sa dessert shop sa kabila ng paaralan. Okay ba? Marami na tayong napagkasunduan dati. Masyadong mahiyain ang mga babae. Hindi rin maganda kung palagi silang tumatanggi. CJ, sige, magkikita tayo sa susunod na linggo. Hindi pupunta ang batang Ginoo sa samahan ngayon. Nagtatag siya ng samahan ngayon. Araw-araw ba ito? Masaya ito. Karaniwan. Kung hindi masaya, bakit pa? Mas masarap matulog sa bahay. Bakit mo ako tinitingnan? Mahal. Bakit ka sumunod sa akin? Huwag kang sumama sa akin pauwi. Ihinto mo akong sunduin ng 1 oras mamaya. 1 oras mamaya. Nagbago na naman. Baka itapon na naman ako sa labas ng sasakyan. Kailangan kong mag-leave. Ano ang hindi maganda? Ilang araw pa lang akong nagmememorya ng periodic table ng mga elemento. Hindi maganda ang pakiramdam ko kahit saan. Hindi maganda ang pakiramdam ko kahit saan. Ibig sabihin patay na ako. Baka patay na ako. Tingnan natin kung hindi kita mapapalo ngayon. Buong araw puro malas ang sinasabi mo. Ganito ba kita tinuruan? Hindi ako komportable. Ayaw kong pumasok sa paaralan. Kailangan kong magpahinga. Ang ginhawa ay para sa Bata, huminto ka dyan. Tapos na. Ang pinakamahalagang enamel na nagkakahalaga ng 300 milyon ng tatay. Nakaset. Hehe. Huwag kang mag-alala, Lao Xiang. Ako ang magbabayad para ayusin ito. Siyempre, ayusin ko ito ng mabuti. Ano ang gagawin natin, tagapangalaga? Ang dalaga ay ako mismo ang nag-alaga. Kung siya ay masaktan, sakit sa puso ko yon. Paano na ito? Walang problema, Tia Zhao. Huwag kang mag-alala. Isang palo lang ang makakagawa ng solusyon. Swerte na ang dalaga namin. Kung ibang binata sa bahay, kung mangahas siyang mabasag, ang napakamahal na koleksyon ng Ginoo. Masyado akong itinapon ng Ginoo. Tinamaan ako ng mahigit 3 oras. Pinagniel pa ako sa lupa para humingi ng tawad sa mga pira-pirasong iyon. Seryoso ba? Babayaran ko siya, yun lang. Ano? 5 pulgadang spring, ano? Ako, isang dalaga mula sa isang kilalang pamilya. May 20,000 lang sa bank account. Hindi pwede. Kailangan kong makakuha ng pera. Ayos na. Imbitasyon. Bakit may batang babae na dumating?
Babae, nandito ka ba para makipagkita sa kaibigan? Hindi ito lugar para maglaro. Naliligaw ka ba? Haha. Hindi ba't bawal magpadala ng imbitasyon sa mga hindi kilala? Bakit may nakapasok na isa? Suriin ang pagkakakilanlan niya. Si Ginoong Sipo. Saan ka nagpunta kagabi? Parang mahuhulog na ang mga itim na bilog sa mata ko sa mangkok. Kaguluhan sa dusi. Hindi na mag-aaral. Nagtatagal pa sa panonood ng pelikula. Full-time na nanonood sa bahay. Sobrang antok. Ngayon, bibigyan ko ng pagkakataon si Lao Xiang. Sa isang di sinasadyang pagkakataon, naglaro ako ng laro hanggang madaling araw. Sobrang antok. Ginoong, nandito na sa paaralan. Kailangan nang bumaba. Tito Chen, ibalik mo ako, please. Kahit na mamatay ako sa kamay ng matanda ngayon, hindi na ako makakapag-aral. Ginoo, ikaw. Bumaba ka. Mga masamang tao na nagtaksil sa alyansa. Kapag narinig ni Shi, ayos lang. Pupunta ako bumili ng kahon ng mga strawberry. Sige, umalis ka na. Kailangan kong makahanap ng lugar para matulog muna. Hoy, Guro. Tumulong ako kay Xiang Yan na mag-request ng leave. Sobrang antok. Kung hindi lang ako gutom, makakatulog ako ng 2 araw. Nag-leave ka kahapon. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Pasensya na. Nagkasakit ako kahapon. Sasamahan kita mamayang hapon. Sige lang. Kaya ayos lang, napag-usapan na natin yan. Xiang Yi. Salamat sa'yo. Lanan. Uwi ka na mag-isa mamaya. Tama nga, pinalayas na naman. Bumaba ka. Huwag ka nang sumakay sa isang sasakyan kasama ko mula ngayon. Mula ngayon, sabay na tayong pumasok sa paaralan. Kaya, maging mabuti ka sa akin. Ginawa mo lang ito para mas mapataas ang pwesto ko. Tapos ikaw mismo ang magtutulak sa akin pababa. Para panoorin mo ang paghihirap ko. Narinig ko. Hapon, niyaya ako ng kaklase ko na kumain ng dessert. Mauna ka nang umuwi. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Dessert lang naman ang pupuntahan ko. Hindi mo naman ako pinalalayas. Nagkakalagnat ka rin pala. Bakit hindi ka sumasagot sa mga message ko? Ibinigay ko na ang cellphone ko. Ibinigay ko na. Tama nga. Iba talaga ang mundo ng mga matatalino kaysa sa aming mga ordinaryong tao. Mabait na kapatid. Makisama sa ate. Kahit na pinakamasama, nakakain pa rin ng pagkain ng bansa. Mas mabuti pa ito kaysa mamatay. Talagang magandang buhay ito. Tiramisu at matcha milk. Anong gusto mong kainin? Matcha milk. CJ. Hintayin mong bumalik ang ate mo mula sa pangangaso. Lilili. Nabigla. Malamig na matalino, umiti dahil sa pag-ibig. 99 na matatamis na bagay ng magkasintahan. Luyan, huwag kang magalit. Hahanapan ko ng tao para burahin lahat ng mga post na ito. Para hindi makita ng iba. Anong silbi ng pagbura? Mabubura ba ang ngiti ni Xiang Yi? Talagang isang mapanlinlang na babae. Tuwing may oras, nakikipag-ugnayan siya kay Xiang Yi. Walang kinalaman. Nagsaliksik na kami. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi siya karapat-dapat kay Xiang Yi. Lene. Nga. Mga tanga lang yan. Walang maipapangako na malaking bagay. Tara, bumili ka ng masarap na pagkain para kay Xiang Yi. Nakakainis talaga. Ito ang binili ko para sa'yo. Ayaw mo ba sa lasa na ito? Sige, susubukan kong palitan ito sa susunod. Ano man ang gusto mong lasa, itatandaan ko. Binigyan ako ng tatay ko ng 2 tiket para sa konsyerto. Hindi ba't mahilig ka sa musika? Pwede ba tayong pumunta sa weekend? Nag-aral pa ako ng violin para dito. Sa oras na yon, maaari kitang tugtugin. Tama nga. Hindi na sayang ang pag-aaral ko ng violin para sa kanya ng matagal. Sa wakas, pinansin niya rin ako. Bakit ba palagi kang seryoso sa akin? Pero kay Ate Xiang, kaya mong ngumiti. Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Ako naman ang unang nakakilala sa'yo. Para sa'yo, matagal na akong nag-aaral ng biolin. Marami na akong nagawang bagay. Hindi mo ba ito nakikita? Lumayo ka sa amin. Kami. Si Xiaoji na cute. Nakakapagtaka na makasama ka namin. Konting tiis pa. Agad na alis ang babaeng iyon. Hindi siya magiging hadlang sa'yo. Nga, walang kasing ganda ang babaeng iyon kumpara sa'yo. Walang silbi ang kanyang pamilya. Nabulag lang si Xiang Yi. Bukas. Huwag mo na akong hayaang makita siya muli.
Nakakainis na matanda. Isang beses lang akong bumagsak ng 28 na puntos. Bakit kailangan mo akong bantayan sa paggawa ng takdang aralin? Naiwan ko na. Tara na. Luno. Maligayang pagdating sa inyo. Ano ang gusto niyong kainin? Gusto ko ng strawberry parfait, salamat. CJ, at itong bisita naman. Ito ang daifuku. Masarap. Kailangan ko rin ng matcha millefeuille at brownie. Pakibondle, salamat. CJ. Kailangan bang pumunta sa banyo dahil sa sakit ng tiyan? Medyo masakit. Maghintay ka dito sandali. Pupunta ako sa banyo. Babalik ako agad. Negosyo. Kung may dapat sisihin, sarili mo na lang. Bakit babae? Lola, pakitago muna ito para sa akin. Kukunin ko mamaya. Oh, malaking estudyante. Iyan ang mabuting estudyante. CJ, kahit medyo paulit-ulit. Gusto ko pa ring magtanong. Sino ang nagpadala sa inyo? Lene, isang babae. Parang ang pangalan niya ay Luyan. Ay, hindi ko pwedeng sabihin yan. Bumabayad siya sa atin. Kung ibubulgar natin ang impormasyon, paano na tayo sa hinaharap? Paano niya nalaman na tayo ang nagsabi? Paano kung matalino siya? At nahulaan niya lang. Ang tanga-tanga niya. CJ, hindi na kita awayin. Sino naman si Tian? Isa akong kontrabida. Bakit ako laging pinapansin ng iba? Hindi ba dapat ako ang nanggugulo sa iba? Binabayaran ko kayo. Hindi ba pwede? Hindi pwede. Paano mangyayari yan, ate? Mga alituntunin ng mundo. Paano kami mapapabagsak? Paano pa ako makikihalubilo dito sa mundo? Anong pakialam ko dyan? Hahaha. Sige na nga. Mukhang walang silbi ang makipag-usap ng maayos. Mas mabilis silang dumating kaysa sa inaasahan ko. Walang nangyari. Sino ang may gawa nito? Si Kian yon. Si Kian ang tumawag sa amin para pumunta dito. Yung huli. Ginawa na niya ang dami-daming bagay, hindi mo pa rin nakikita. Lumayo ka sa amin. Lanan, ayoko. Mukhang babae ang boses. Ang magandang itsura ay talagang pinagnanasaan ng iba. Kilalang kilala mo. Maliit ba ang mukha niya? Palaging may dalawang babae na sumusunod sa kanya. Lanan. Tama nga siya. Akala ko may utang ka sa labas. Utang sa pag-ibig pala. May nagkakagusto ba sa boyfriend mo? Naiinggit sa'yo. Anong boyfriend? Ate ako niya. Kapatid. Ako ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Diyos ko. Totoo nga. Huwag mong sabihin. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, hindi mo talaga makikita. Haha. Nanalo ang anak na babae. Huwag kang mag-alala. Anong pangalan mo? Magdagdag tayo ng contact information para madali tayong makapag-ugnayan sa hinaharap. Ang pangalan niya ay Xiangyi. Nakuha. Mula ngayon, tatandaan ko si boss at si Xiangyi. Baka mas mabuti pang pumunta ka sa ospital. Lalaki kasi. May konting sugat sa mukha, bahagi ng karanasan. May nangyaring masama. Anong nangyari, miss? Bumalik ka ng ganitong oras. Walang malaking bagay. Nawala ang pusa ng matandang babae sa dulo ng eskinita. Pinahanap ko ang pusa. Nahanap na ba? Sana nahanap na. Baka lumipad na ito gamit ang mga pakpak. Nasa pangangaso ka ba? Anong iniisip mo? Simula pa kanina, ang sama ng mukha mo. Pasensya na. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan ng iba. Bakit mo inaako ang mali ng iba? Dahil sa akin. Kaya nangyari ito. Karaniwan, nagmumura ako ng tao. Mas mabuti kung umiiyak ang iba dahil sa mga mura ko. Ano nga ba ang proseso ng pag-aalo? Dahil sa'yo, ligtas ako. Kung hindi, sasaluhin ako ng mga tao. Kaya dapat akong magpasalamat sa'yo. Pero kung magdadagdag ka pa ng isang salita, sasaluhin kita. Hindi ka masaya, pero sisipa pa rin kita. Ayos na yan. Bumalik ka ng ganitong oras. Saan ka na naman pumunta? Malapit na ang exam. Hindi ko alam kung paano ka pa mag-aaral. Hindi ko alam eh. Sasabihin ko sa'yo. CJ,
Ngayon, hindi ko kayang makipagtalo sa matandang ito. Hintayin kong makabili ulit ng enamel na kulay. Pagdating ng panahon, tataas ang aking boses at makikipagtalo sa kanya. Nawala na naman ang isip ko. Ilang beses na akong naligaw ng landas. 10 minuto na ang nakalipas, ginagawa mo rin ang problemang ito. Hindi mo alam kaya't lumipat ka na sa susunod. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dyan. Naghuhunos ako ng isip. Naiintindihan mo ba ang pag-isip? Hindi lahat ay kasing talino ng mga henyo na makapagbigay ng sagot agad. Sa totoo lang, hindi ako ganun. Siyempre, hindi ka ganun. Parang nanalo ka sa genetic lottery. Yung tanga sa pile ng mga henyo. Mukhang hindi sayang ang enamel na ito. Manatili ka lang sa bahay. Magbasa ka ng kaunti mamaya. Preview mo ang mga ituturo bukas. Babalik ako para suriin. Naiintindihan ko. Mas malakas. Naiintindihan ko na. Miss, pakisuyo na lang. Patawarin mo kami kahit isang beses. Mukhang maganda ang relasyon mo sa mga katulong sa bahay. Kaya nilang murahin ako para sa'yo. Talaga namang mahusay kang tagapangalaga. Tungkol sa nangyari kanina, sabihin mo sa ama. Isang ginang ang pinagsabihan ng mga nakababatang henerasyon sa bahay. Sobrang kawalang kakayahan ito. Dahil dito, napilitan kaming umalis. Kung alam ko lang, hindi na sana ako tumulong sa kanya. Huwag nang payagan silang muling kunin. Tungkol sa nangyari ngayon, ako ang may kasalanan sa hindi magandang pagdidisiplina. Hindi na ito mauulit muli. Yuan Ling. Bakit hindi mo na ako pinapansin? Medyo masakit para sa akin. Ang saya ay para sa akin. CJ, parang naligaw ako dahil sa batang ito na hindi marunong rumespeto. Ganyan talaga ang ugali niya. Huwag mo na lang siyang alalahanin. Ayos na. Dati naman pagkatapos niya akong aliwin, pinapagalitan niya si Xiangyan. Pero kanina, nung nagalit si Yang Yang, medyo natakot ako. Kung magpapatuloy siya ng ganito, baka mapulaan siya ng ibabalang araw. Ang ganda talaga ng ugali ng ating ginang mahinahon at mabait. Tinutulungan pa niya si Senyorita kahit sa pribado. Talagang masyadong mapanulak si Senyorita. Sobrang walang modo. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kabait na madrasta? Pakiabot mo ako ng isang basong maligamam na tubig. Itong magkapatid na ito, kailan pa sila naging magkasundo ulit? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. May mga bagong damit na dumating sa tindahan. Sasama ka ba bukas para bumili, tita? Ayaw ko. Kung ayaw mong pumunta, hayaan ko na lang silang dalhin dito sa bahay. Kasama na rin ang kay Xiaoyi. Bakit pareho kayong mabait sa akin at kay Xiangyi? Ang pinakaayaw ko ay si Xiangyi. Negosyo. Ano ang pagbabago? Yung kutsilyong ipinasok mo sa puso niya noon. Hindi naman basta-basta mabunot yan. Noon, ako at si Xiangyi, itong kambal na dragon at ibon. Ang dahilan ng hindi magandang relasyon namin ay napakasimple. Dahil mas matalino si Xiangyi. Mas pinahahalagahan ng tatay ko si Xiangyi. Nang mapansin ito, patuloy na ipinapahayag sa akin ni Ning Wanyon. Dahil mas gusto ng tatay si Xiangyi, dapat mas gusto ka rin ng tita para maging patas. Kaya, hanggat may kahit kaunting pabor si Ning Wanyon kay Xiangyi, lagi akong nagagalit ng todo. Pwede. Sige, Kuwei-Kuwei. Hindi mo ba? Hintayin nating mabili muna ang enamelware. Saka ako magagalit ng todo. May ginawa ba si tita kamakailan na ikinagalit mo? Yukway, sabihin mo kay tita. Tita, nagbago. Minsan talagang nakakabilib si Ning Wanyon. Sobrang ayaw na ayaw niya sa akin. Pero kailangan pa rin magpakita ng ganitong mahinahon at mabait na anyo. Para sa iba. Ano, lahat ba ay binabago mo? Siyempre. Kaya ng tita, sisikapin kong pasayahin si Yuyu. Oh. Sige, magpakasal ka ulit. Magsikap ka lang. Kaya mo yan. Di ba? Kung magagawa mo yan, masaya ako dyan. Talagang naliwanagan na si Senyorita. Sa wakas nakita na niya ang tunay na mukha ng masamang babaeng yon. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Bigyan mo ako ng kanin. Talagang mas maaasahan ang sariling kapatid. Buti na lang at magaling ang ipinanganak ni Mama. Hindi inakala ni tita na sasabihin mo yan. Malaki ba ang pressure mo sa pag-aaral nitong mga araw? Tungkol ba ito sa relasyon? Hindi mag-aalala si tita. Ito talaga ang nararamdaman ko. Talagang mahal ako ni tita. Gawin na lang natin ito. Senyorita, paano mo nagawang kausapin ng ganyan si Madam? Na, Senyorita, ang ginagawa ninyo ay kawalang galang sa nakatatanda. Palaging ikaw ang pinakamahal ng ginang. Paano mo nagawang maging suwel ng ganito? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para pangaralan ang mga amo? Talagang nagtatakda kayo ng sarili ninyong mga patakaran.
Ang senyorita ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Sino ba kayo para magmalaki? Talagang mabait kang aso. Hindi ba ako ang tunay na asawa ng pamilya Su? Anong karapatan niyong sabihan kami ng ganyan? Ang dami ng ginawa ng ginang. Bakit niya kailangang tiisin ito? Ang laki ng sahod na binibigay ng pamilya Su. Para ba kayo ay sumita sa akin? Walang karapatan ang mga ito na makialam sa usapan. Ano ang kinalaman ng sinasabi ng may-ari sa inyo? Kung ayaw niyong magtrabaho, umalis na kayo. Huwag kayong magpakita sa harap ko. Talagang pinapaputok na lang ng dalagang ito. Pinakamadali talagang patayin ang mga walang muwang na ito. Bakit hindi ka nagsasalita? Kanina, ang daldal mo pa. Mabilis, mag-ayos ka na at umalis. Bago ako talagang magalit. Maglaho ka sa harap ko. Isang grupo ng mga cute. Matagal na silang nandyan sa bahay. Kung hindi, bibilang ako ng 3. At kung hindi pa kayo alis, agad akong tatawag ng bodyguard para itapon kayo. Huwag na kayong umasa na makakakuha ng sahod ngayong buwan. Miss, pakiusap, pahalagahan mo kami. Patawarin mo kami kahit isang beses. Miss, pakiusap, pahalagahan mo kami. Patawarin mo kami kahit isang beses. Mukhang maganda ang relasyon ng mga katulong sa bahay sa'yo. Kaya nilang murahin ako para sa'yo. Talaga namang mahusay kang tagapangalaga. Tungkol sa nangyari kanina, sabihin mo sa ama. Isang ginang sa bahay ay pinapagsabihan ng mga nakababata. Sobrang kawalang kakayahan ito. Dahil dito, napilitan kaming umalis. Kung alam ko lang, hindi na sana ako tumulong sa kanya. Huwag nang payagang makuha pa sila muli. Ngayon na araw, ay dahil sa kakulangan ko sa disiplina, hindi na ito maulit. Yuan Ling. Sabi mo, Kui, bakit hindi mo na ako pinapansin? Medyo nasasaktan ako. Ang saya ay para sa akin. Kailangan. Parang naligaw na ng landas dahil sa di mapagkakatiwala ang anak na ito. Ganyan talaga ang kanyang ugali. Huwag mo nang alalahanin. Nakaset na. Noong una, siya pa ang nagpapakalma sa akin. Bago niya pinagsabihan si Xiangyan. Ngayon, nagagalit na siya. Medyo natakot ako. Kung ganito ang magiging takbo niya, natatakot akong mapagsalitaan siya sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Sa ganitong ugali niya, walang sinuman ang mangahas na magsalita laban sa kanya. Kasalanan ko rin kasi masyado akong abala sa trabaho noon. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Ay! Sino ang nag-udyok sa'yo na sisihin ang sarili mo? Ang ibig kong sabihin ay sisihin mo yung cute na yon. Paano mo naman masisisi ang sarili mo? Sige na. Matulog ka na. Pagod na ako ngayon. Xiangyan, hintayin mo ako. Ibabalik namin ang pera mo. Hindi namin tatanggapin ang order na ito. Anong ibig sabihin ito? Ano pa nga ba ang ibig sabihin? Sabi ng boss namin. Simula ngayon, kapag may nakitang taong ang pangalan ay Xiangyan, kailangan igalang at alagaan siya ng mabuti. Anong nangyayari dito? Nagagalit ka ng sobra. Mama, may nambubuli po sa akin sa eskwela. Sabihin ko kay Papa, ha? Baka may maisip siyang paraan. Hindi pwede. Kailangan maging low-key ka sa school. Huwag mong ipagyabang na mayaman tayo. Nang aapi ng kaklase. Nagpasimuno ng gulo. Malalaman ni Papa. Pagagalitan niya ako dahil nagpasaway ako sa school. Mama, tulungan mo naman ako. Hindi mo na ba ako mahal? CJ. Tutulungan ka ni Mama. Pwede ba akong pumasok? Ang galing. Anong binili mo? Regalo ko sa'yo. Gusto mo ba? Ito ay parang maliit na araw. Walang problema, painitin ka nito buong taglamig. Baka kasi hindi sapat ang init na nararamdaman ng kapatid ko. Sinadya kong pumili ng malaking sukat. Hindi madali makahanap ng ate na kasing maalaga ko. Gusto ko. Mainit. Ibalik mo ang kamay mo. Damang-dama mo ang init ng maliit na araw. Damdamin mo hanggang ayaw mo nang maramdaman. Mas maganda kung tuwing may isip mo ang init at ang maliit na araw. Dahil sa stress. Senyorita, oras na para gumising. Ngayon ang araw na ikaw at si Batang Amo ay magkasamang bibisita kay Matandang Feng. Matandang Feng. Halos nakalimutan ko yon.
Tia Zhao, pakikuha ang mga damit na isusuot ko. Bilisan mo, bilisan mo. Malilate na tayo. CJ. Kukunin ko na agad para sa'yo. Kakatapos lang gawin. Mainit pa. Napakabait. Talagang mahal ka niya. Kumuha ka ulit ng isang bote ng gatas. Naalala ko. Ang galing. Anong pinagtatawanan? Tinatawanan ang wig mo. Parang kambal tayo. Siyempre, tayo ay magkaparehong kambal. Dumating na. Narito ang tahanan ng dating Pangulo ng Go Association, si Ginoong Feng. Tahanan ni Ginoong Feng. Ang pangunahing tauhan ng nobela, si Lin Yuan, ay regular na nagtatrabaho dito tuwing linggo. At ngayon ang mahalagang araw ng pagkilala ni Lin Yuan. Dito na nagsimula ang kwento ng tunay at huwad na anak. Matagal nang narinig na darating din ang kapatid ni Xiaoyi. Sige, tingnan natin. Ay naku, talagang magkamukha kayo. Ngayon, bihira na ang kambal na lalaki at babae. Magandang araw po, Lola Sun. Ako po si Xiang Jie. Yung yang sa gitna. May babae sa gilid. CJ. Talagang mabait na bata. Pumasok ka na, nag-aaraw sa labas. Ito na si Ginoong Feng, di ba? Talagang may magandang asal. Matanda. Huwag nang tumingin. Dumating na si Xiaoyi at ang kanyang kapatid na babae. Ikaw na siguro ang bata, di ba? Ang gwapo talaga. Kasing masigla ni Xiaoyi. Kamusta, Ginoong Feng? Hindi ko alam kung kailan darating ang bida. Yung bida sa nobela. Hindi ko alam kung gaano siya kaganda. May kasama siyang ate ngayon. Mas maganda ang mood kumpara sa dati. Wala na siyang isip sa paglalaro ng chess. Hindi pa siya nakitang ganito kasaya kailanman. Mukhang mas malapit siya sa kapatid na babae. Hindi naman tatakbo ang kapatid mo. Bakit lagi mo siyang tinitingnan? Dapat ay naglalaro ka ng maayos. Mag-concentrate ka. Bilisan mo na. Huwag mong subukang magpalipas ng oras sa pagsasalita. Hoy, ikaw bata ka. Ayan na si leading lady. Lola Sun, nandito na ako. Natapos ko na ring ilakad si Kixi. Mukha ng unang pag-ibig, Maganda naman talaga. Parang palagi kong nararamdaman na nakikita ko ang malamig na bilanggo na kumakaway sa akin. Tingnan ang chess. Huwag mong tingnan ang dalaga. Bumalik ka na. Talagang napagod ka, Xiao Yuan. Pumasok ka na, kumain ka ng prutas. Kakahiwa lang. Hindi mahirap. Masaya rin si Kixi. Lola Sun, may bisita na. Estudyante ng Lolo Feng mo. Gustong-gusto ka ni Kixi. Siya, si Xiang. Kamusta? Ako si Xiang Yan. Kamusta? Ako si Lin Yuan. May mga lalaking ganito kaganda. Tara na, Yato. Nadumihan si Kixi. Punta tayo at linisin si Kixi. Si Xiao Yuan. Halika, tingnan mo ang laro ng chess na ito. Yung mga hakbang na natutunan mo noon, magagamit mo ngayon. Ang batang ito ay si Lin Yuan. May talento siya. Lahat ng tinuro ko ay naintindihan niya. Nga pala, Xiao Yuan. Siya si Xiang Yi. Dati, nagpunta ka lang noong weekend. Kaya nakilala na kita. Kamusta? Xiang Yi. Lanan. Huwag kang magalit, Xiao Yuan. Ganyan talaga ang ugali niya. Ayaw niyang makipag-usap. Ayos lang po, Lolo Feng. Ang pinakakawili-wiling bahagi ng Go. Akala mo, inatrap mo ang mga piraso ko. Pero ang totoo, binibigyan mo ng daan ang sarili mo. Para umatras. Ano sa tingin mo? Hahaha. Lin, bata. Palaging nakangiti na parang maliit na araw. Nakakagaan ng loob. Maliit na araw. May nagawa ba akong bagay na nakakainis? Hindi maganda. Halos masira ang mahalagang bagay. Ang mga kabataan, mabilis kumilos. Hindi nag-aksaya ng oras. Nga. Hahaha. Kumain ng prutas para tumangkad at tumibay. Hindi comfortable. Masyadong matagal umupo. Masakit ang puwit. Okay lang. Hindi ka naman masyadong nahuli. Habang nandito ako, anumang eksenang, malambing na dalaga na nagpapagaling sa malamig at mailap na binata, ay hindi pwedeng mangyari. Bakit kaya si Xiang? Laging nakatingin doon sa babaeng yon. Dapat ako lang ang tinitingnan niya. Magsisimula na ang kwento kung saan pinoprotektahan ng babae ang lalaki. Nakasulat sa nobela ang bahagi nilang ito. Hindi ba tungkol ito sa pagtulong sa kanya na bandahin ang sugat sa kamay? Bakit naging tungkol sa asong alaga na sumugod? Ang hirap. Malapit na akong mapunta sa kulungan. Buti na lang mabilis ang reaksyon. Sabi nga, halos magkakapareho tayo ng edad.
Si Xiang Yu ay mabilis na makakagawa ng paraan para iligtas ang lahat. Samantalang ako, mabagal na nagtatangkang harapin ang panganib gamit ang aking katawan. Ay naku, Kixi, bakit ganyan ka? Xiaoyu, ikaw na ang bahala. Buti na lang at nahuli mo. Kung hindi, tiyak na masasaktan si Xiaoyu at Xiaoyuan. Ako ang lola na nag-aalaga. Salamat kay Xiangkui. Anong nangyari? Bakit ganito ang mga patakaran ngayon? Nagkakagulo pa rin kayo. May dagdag na pagkain na. Ngayon, kailangan mong magkulong. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Lola, pumunta ako sa bakuran para maglinis. Ang ganda talaga. Ang daming gwapo. Bakit siya pa ang napansin ng pangunahing tauhan? Baka may problema sa paningin. Baka gusto mong bigyan si Lin ng salamin. At bakit hindi pa dumarating ang pamilya ni Lin? Naghihintay ako para sa pangunahing eksena. Ngayon ay bumisita ako. Pasensya na sa abala. Kamusta ka na sa mga nakaraang araw? Mukhang mas masigla ka kumpara dati. Ay, ano bang pagkakaiba? Pareho lang naman tayong tumatanda. Bakit ka naman ganyan ka maalalahanin? May dala pang bagay. Talagang masigla pa rin. Parang lalo kang bumabata. Si Xiaoji at si Xiaoyi. Pumunta muna kayo sa loob at maghintay. Anong tinitingnan? Hey, manood ng palabas. Magandang araw, Ginoong Feng. Magandang araw, Lola Sun. Ako si Lin Qianhua. Magandang araw, Ginoong Feng. Magandang araw, Lola Sun. Ako si Lin Qianhua. Dumating na siya, dumating na siya. Ang peking anak ay sumugod na. Talagang mag-ina sila. Magkamukha talaga. Pero si Ilre, Lin at si Miss Lin ay hindi magkamukha. Mas kamukha pa nila yung dating babae na si Lin Yuan. Talagang magkamukha sila. Naglaro lang ako ng maliit na laro ng Go. Tapos dinala na ako ng nanay ko dito para mag-aral ng Go. Kung alam ko lang, sana binuksan ko na lang ang magic potion noon. Baka dalhin ako ng nanay ko para maglaro ng profesional. Narinig ko na nandyan din ang estudyante ni Ginoong Feng. Huwag na silang istorbohin. Hindi istorbohin. Nasa loob ang mga bata, umiinom ng sabaw. Para makabawi ng lakas. Narinig ko na nanalo ng championship ang estudyante ni Ginoong Feng. Mas mabuti pang panoorin ni Qianhua siya sa tabi. Maglaro ng isang laro ng chess kasama si Ginoong Feng. Makakuha ng mas maraming kaalaman. Narinig kong pinupuri ka. Lanan. Pag-usapan natin. Lumabas kayo at makilala si Yanji. Lin, hindi inaasahang makatagpo ng dalawang tao mula sa negosyo. Kung makakabuo tayo ng koneksyon sa mga negosyante, talagang tinulungan ako ng langit. Halika, halika, ipagpatuloy ang laro. Naghihintay ng malaking palabas. Kamusta, batang babae? Nandito ka rin bang matuto ng chess? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiangyan. Kasama ko ang kapatid kong lalaki. Hindi ako nag-aaral ng chess. Oh, ang ganda ng pangalan. Ang anak kong si Qianhua ay 19 taong gulang. Mukha siyang kasing laki mo. Saan nag-aaral si Jai? Naghahanap ng impormasyon. Mali ang nakuha mo, di ba? Ito ay dinala ng anak ko mula sa Sioux City. Masarap ang lasa. Subukan inyo. Talagang masarap. Salamat. Ako si Lin Qianhua. Ikaw? Xiang. Lanan. Nakakaantok na ang panonood ko ng chess na to. Sa wakas, may nakakita sa aking katigasan ng ulo. Naparito ka ba para aliwin ako? Kumain ka, kumain ka. Kumain ka ng matamis. Pagkatapos, hindi na puro lungkot at pait ang matitira. Sino ang nakatitig sa akin? Ito ang aking nakaw na tanga na kapatid. Kumain ka. Tumangkad. Lola Sun. Lolo Feng. Nilinis ko na ang bakuran. Sige, aalis na ako. Nagsisimula na ang magandang palabas. Sa wakas, makikilala na tayo. Anong nangyari? Itong batang babae. Bakit kamukha niya ako noong kabataan ko? Ikaw ay. Tama, mali ang pagkakaset. Siya ang iyong tunay na anak. Bilisan mo, bilisan mo. Anong nangyari? Hello, batang babae. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Ang pangalan ko ay Lin Yuan. Lin mula sa gubat. Yuan mula sa damuhan. 16 na ako ngayong taon. May kailangan ka ba? Ako rin, 16. At apelyido ko rin ay Lin. May ibig bang sabihin ang tadhana? Si Qianhua. Anak ko rin siya na inalagaan ko ng 16 na taon. Pasensya na. Aalis na muna kami. Babalik na lang kami sa susunod. Mang Feng, aalis na muna kami. Itong babae na ito. Bakit parang kamukha niya ang nanay ko noong bata pa siya? Maligayang pagdating, senyorita. Umuwi ang batang Ginoo. Talagang nakakahiya. Paulit-ulit nang tinatawag ng mga bodyguard sa pintuan. Ang prinsesa ay kamakailan lang nakaramdam ng hiya. Paano ba naman may mga tao sa mundong ito na sobrang yaman? Pero mukhang ito ang bahay ko.
Diyos ko, Luyan. Ito ang in-order ng tatay mo para sa'yo. Yung maliit na biolin na ginawa ng nangungunang violinist sa bansa. Yan, ipakita mo sa akin yung biolin. Bibiliin ko para sa'yo. Kamusta yung bagong limitadong edisyon na bag na lumabas? Ayos lang. Ang grupo ay nakakita na ng mga taong may karanasan. Anong nangyari? May isang sasakyan na bigla akong pinilit na lumipat ng lane. Sinasadya ito ng kabilang panig. Ito ang mga larawan ko na nangbubuli sa loob at labas ng paaralan. At mga tala ng pagpasok at paglabas sa mga nightclub. Napaka-unsafe naman ang pagmamaneho na ito. Kung kailangan, ipapadala ko sa tatay mo ang mensahe. Dapat talagang magbayad ng halaga ang kabilang panig. Hindi. Huwag sabihin kay Papa. Kung sasabihin kay Papa, tiyak na ilalabas ng taong iyon ang mga bagay na iyon. Sino ba talaga? Sino ang makakaalam ng mga bagay na ito? Huwag sabihin kay Papa. Hindi sasabihin ni Mama sa kanya. Walang anuman, walang anuman. Kawawa kong mahal. Gustong-gusto ko nang kumain ng Lucifen. Tayo, mga estudyante. Nakalimutan kong i-block si matanda. Ipadadala ko ulit. Sabi ko na nga ba, bakit hindi lumalabas ang komento ko? Ate, saan tindahan mo gustong kumain ng Lucifen? Hahanapan kita ng magdadala, ate. Pagsasagawa. Pumutok. Nasaan ang luya na noodles? Luya na noodles lang. Agad akong magpapahanap. Kaya ano ang luya na noodles? Masarap ba? Sa mga mayayamang katulad ninyo, talagang mahirap ipaliwanag. Sino yan sa gitna ng gabi? Bakit mo ako hinahanap ng ganitong oras? Hindi naman siguro takot ka sa kulog. At ayaw mong matulog mag-isa, di ba? Mainit. Yung luya na noodles, pinabili ko. Sa ganitong oras, hindi ka na makakapag-order ng takeout. Paano ka nakalabas ng ganitong oras? Ang lakas pa rin ng ulan sa labas. Nagbibisikleta. Baka mahuli sa walang lisensya. Bukas sa eskwela, kailangan ni Xiangyi na pumunta sa flagpole para magbasa ng pagsusuri. Medyo kakaiba. Ang matalinong estudyante na nagbabasa ng pagsusuri. Malapit na itong lumamig. Paano ka magiging masaya sa pagkain mag-isa? Halika, sisimulan kitang bigyan ng lasa ng masarap na luya na noodles. Ayaw ng batang ito sa lasa. Bakit siya bumibili pa? Bumibili para sa kapatid kong babae. Ay naku, mukhang maganda ang samahan niyong magkapatid. Subukan mo. Huwag mong isipin na mabaho ito. Ang sarap talaga nito kapag kinakain. Mukhang masarap na. Mag-raincoat ka pag lalabas ka. Lumamig na ang panahon. Huwag kang magkasipon. Kapag nagkasipon ka, dapat mahawa si ate. Ayokong pumasok sa eskwela. Xiangyi. May ginawa ka bang masama? Walang silbi ang pagtawag mo sa akin ng ate. Huwag mong ipakita ang ganyang mukha. Parang ako pa ang nang-aapi sa'yo. Mukha kang kawawa. Parang isang asong gala na iniwan. Dati hindi ko naintindihan. Baka inaapi ka nila. Sa totoo lang, inaapi ka nga. Pero hindi ako ang nang-api. Kaya nagkunwari akong walang alam. Pero ganito kasi. Walang ate sa mundo na hindi mahal ang kapatid na lalaki. Tingnan mo ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't sinusuyo kita, sinusubukan kitang ibalik? Nanaginip ba ako? At saka, magkapatid tayo mula sa isang sinapupunan. Paano naman talaga tayo mag-away ng ganyan? Nakakainis ka talaga. Noon pa lang sa tiyan, gusto na kitang sipain hanggang mamatay. Limot na natin ang nakaraan. Simula ngayon, utusan na lang kita ng maayos. Dapat mo akong igalang at alagaan. Mas maganda kung magkasundo tayong kambal, masaya at malapit. Totoo. Siyempre. Ikaw ang kapatid kong lalaki. Nag-iisa kong kapatid na lalaki. Ibig mong sabihin, nangangako ka. Nangangako ako. Magsisikap akong alagaan at mahalin ang aking nakababatang kapatid na si Xiangyi. Ayos na. Sa wakas ay bumalik na ang aking kapatid na babae. Noong una, itinaboy mo ako mula sa sasakyan at sinabing marumi ako. Hindi nakapagtataka na noong huli kong inanyayahan siyang pumasok sa paaralan. Nagmukha siyang nakakita ng multo. Nakikinig ka sa sinasabi ni Ning Wanyon at ayaw mo sa akin. Talagang masama si Ning Wanyon. Ayaw mo akong makatingin sa iyo sa paaralan. Ayaw mong malaman ng iba ang tungkol sa relasyon natin. Parang ako ang nagiging hadlang para hindi makalapit ang iba.
Naku, dati pa akong nagkamali sa kanya. Uwi ka na at matulog, mabait na kapatid. Uwi ka na at matulog. Talaga namang kahit anong kapatid. Kailangan talagang ayusin para sumunod.